Bago mo buksan ang ilaw, siguraduhin mong mag-isa ka talaga. Dahil ang mga kwentong maririnig mo ngayon ay hindi katang-isip. Ito'y mga sulat mula sa mga taong nakaranas ng totoong bangungot na hanggang ngayon hindi pa rin nila tuluyang matakasan. Mula sa mga nilalang na hindi mo dapat kinausap, mga pintuang hindi mo dapat binuksan, at mga matang hindi mo dapat tinitigan sa salamin. Bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga kwentong katatakutan, mag-subscribe ka na sa ating channel. Dahil dito mga tunay na kwento ang mapapakinggan mo. Maraming salamat. Ang sulat na ito ay mula kay Alisa, 27 taong gulang mula sa Antipolo. Hindi ko alam kung totoo pa bang buhay ako o kung hanggang ngayon ay isa na lang akong aninong pilit kumakapit sa katinuan. Pero heto ako nagsusulat, hindi para humingi ng tulong, kundi para balaan kayo. Nangyari ito 2 taon na ang nakalipas. Bago pa lang kaming mag-asawa noon. Lumipat kami sa isang lumang bahay sa paanan ng bundok sa Antipolo. Tahimik, malayo sa ingay ng syudad at higit sa lahat, mura. Parang napakagandang deal, pero sabi nga nila, kapag sobrang perpekto, may kapalit. May kasama kaming anak na babae, si Mia. 3 taong gulang pa lang. Masayahin siya, madaldal, pero simula nang tumira kami sa bahay na yon, parang biglang nagbago ang ugali niya. Tahimik na ang lugar. Sa araw parang ordinaryong bahay lang. Pero tuwing sasapit ang gabi, may kung anong lamig ang bumabalot sa loob. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa presensyang hindi mo maipaliwanag. Parang laging may nakatingin sa iyo mula sa dilim. May isang lumang pinto sa likod na bahagi ng bahay. Kahoy ito, makapal, at may kalawangin ng padlock. Sabi ng dating may-ari, bodega raw noon ng lolo nila. Pero di na raw ginagamit. Pinapabayaan na lang. Pero gabi-gabi, hindi ko alam kung guni-guni ko lang, may naririnig akong mahihinang katok. Minsan parang mahangin lang. Minsan parang may dalang puot. Lagi sa eksaktong oras na 3:00 ng madaling araw. Una kong napansin kay Mia, gigising siya umiiyak. Tinuturo ang likod doon sa pintuan. Kapag tinatanong ko, sasabihin lang niya, "Mama, andun na naman yung babae." Sabi niya, buksan mo daw siya. Ang kinikilabutan ako, hindi lang dahil may sinasabi siyang multo, kundi dahil alam kong hindi niya alam kung anong oras yon. Pero laging 3:00 ng madaling araw siya nagigising. Isang gabi nahuli ko ang asawa kong si Jomar na nakaupo sa sala. Pale ang mukha niya, nanginginig ang mga kamay. Tinanong ko kung bakit siya gising. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin siya sa akin ng diretso at ang sabi niya lang, "Narinig ko rin." Yung 3 katok, tapos may nagsabi ng pangalan ko. Pareho kaming hindi naniwala agad. Baka guni-guni lang, baka pagod. Pero gabi-gabi, paulit-ulit ito, 3 katok. Laging eksakto sa 3:00. Laging mula sa likod na pintong padlocked. Isang gabi, nagdesisyon akong harapin ito. Pinagplanuhan ko. Nag-alarm ako ng 2:55 a.m. Naghanda ako ng kape. Nakaupo ako sa harap ng pinto sa loob ng bahay. Walang ilaw para hindi halata mula sa labas. Tahimik. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa dibdib. Humahalo sa lamig ng gabi ang pawis sa batok ko. Nanginginig na ang kamay ko. Humihinga ako ng mabagal, pilit pinapakalma ang sarili. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, may kumatok, naputol ang hininga ko. Mula sa likod ng pintuan, malinaw na malinaw. Sunod-sunod na tunog. Mahinahon pero may lalim, parang may sakit, parang may hinanakit. Lumapit ako, dahan-dahan. Nakatitig ako sa ilalim ng pinto. Doon ko unang nakita ang anino. May paang nakatayo sa labas, hubad, namumutla at hindi gumagalaw. Tapos isang malamig na boses ang lumusot sa siwang ng kahoy. "Alisa, pagbuksan mo na ako." Tagal ko nang naghihintay. Hindi ako masama. Gusto ko lang makalabas. Tumatayo ang balahibo ko habang isinusulat ko ito ngayon. Yung boses niya walang emosyon, walang galit, pero parang ang bigat. Parang may hinanakit na hindi mo alam kung kanino dapat ibaling. Tumakbo ako pabalik sa kwarto. Kinarga ko si Mia. Hinila ko ang asawa ko. Umalis kami agad sa bahay sa mismong oras na iyon. Kinabukasan bumalik lang kami para kunin ang gamit at nagpasama kami sa isang albularyo. Sa unang hakbang pa lang niya sa bahay, napatigil na siya. Tiningnan ang paligid tapos huminto sa harap ng pintong kahoy. Sinabi niya sa amin ng kasaysayan ng bahay. Noong 1940s pa raw itinayo ang bahay na yon. At yung bodega sa likod, dati raw kulungan ng mga babaeng pinaghihinalaang may sakit sa pag-iisip. Isa roon si Maria, isang kasambahay na iniulat ng amo niyang deliryo.
Pero ayon sa albularyo, sinadyang ikulong at gutumin si Maria hanggang sa mamatay. Wala raw sino man ang dumamay sa kanya. Simula noon, sa tuwing may naninirahan sa bahay, nagpaparamdam siya. Laging sa 3:00 dahil iyon ang oras ng pagkamatay niya. Sabi ng albularyo, kapag pinagbuksan mo ang pinto, hindi lang siya makakalabas, kundi ikaw ang isasama niya sa loob, sa kadiliman. Ipinasemento namin ang buong likuran. Nilipat na rin ang pintuan, pinalitan, pinabasbasan. Lumipat kami agad pagkatapos, pero ang pinaka-kinakatakutan ko, hindi pala siya nakatali sa bahay. 3 araw matapos kaming lumipat, habang natutulog kami, nagising si Mia. Nanginig siya, umiyak. Sinabi niyang muli, "Mama, andito na naman siya." Sabi niya, alam niya kung nasaan tayo. At doon ko narinig ulit, 3 katok. Mula sa likod, sa bagong bahay naming walang kahit anong pintuan sa likod, kundi salamin, sliding door. At sa salamin, may bakas ng kamay, basa parang mula sa ulan, at isang aninong nakatayo. Walang mukha, mahaba ang buhok, hindi gumagalaw. Pero narinig ko siya. Pagod na akong kumatok, Alisa. Sa susunod ako na ang papasok. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang mawalan ng anak o ang malaman na may masamang nilalang na unti-unting pumalit sa katauhan ng anak mong dati mong minahal. Ako si Mylene, isang simpleng ina. Walang panahong maniwala sa mga multo, engkanto o kung anong kababalaghan. Pero nagbago ang lahat dahil sa kwarto ng anak kong si Liana. 7 taong gulang pa lang si Liana. Masayahin, mahilig gumuhit at palaging nagtatanong. Isang gabi habang pinapatulog ko siya, hinila niya ang kumot pataas hanggang sa ilong niya, tapos mahina niyang sinabi, "Mama, may nakatira sa ilalim ng kama ko." Napangiti pa ako noon. Akala ko typical na takot ng bata. Yung mga kwento ng monster sa ilalim ng kama na galing sa TV o libro. Pero nakita ko sa mga mata niya. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya monster, Mama, dagdag niya. Kaibigan ko siya pero minsan galit siya. Kinilabutan ako ng konti, pero pinilit ko pa ring i-dismiss. Pinailawan ko ang buong kwarto, yumuko ako at sinilip ang ilalim ng kama. Walang kahit ano, alikabok, laruan, wala. Pero paglingon ko kay Liana, nanlaki ang mata niya, tinuturo niya ako. "Mama, nasa likod mo siya." Mabilis akong tumayo at niyakap siya. Sinabihan ko siya na wala ron, na baka guni-guni lang. Niyakap ko siyang mahigpit hanggang sa makatulog siya. Simula noon gabi-gabi na siyang nagigising. Paulit-ulit ang sigaw niya. Minsan umiiyak, minsan parang may kausap siya. Isang beses nadatnan ko siyang nakaupo sa kama. Nakangiti, nakatitig sa sahig, walang trese ng takot sa mukha. Pero ang boses niya, bulong, sobrang hina. Halos di ko marinig pero narinig ko. Oo, hindi ko sasabihin kay Mama. Opo, ipapahiram ko yung katawan ko pero saglit lang, ha? Hindi ako agad gumalaw. Pakiramdam ko nanigas ang buong katawan ko. Nang lumapit ako, parang doon lang siya natauhan. Tumingin sa akin si Liana at tinanong, "Ma, bakit umiiyak ka?" Wala akong ideya na umiiyak na pala ako sa takot. Kinabukasan, dinala ko siya sa psychologist. Sinabi nilang baka trauma lang o sobrang imahinasyon, pero mas lalong lumala ang sitwasyon. May isang gabing hindi ko makakalimutan, 2:30 ng madaling araw. Nagising ako sa tunog ng mga kuko na parang kinakalmutang sahig. Tumayo ako at lumapit sa kwarto ni Liana. Bukas ang pinto, walang ilaw, tahimik. "Liana?" Walang sagot. Lumapit ako sa kama niya. Walang tao sa ibabaw. Pero nang lumingon ako pababa, doon ko siya nakita. Nakaluhod. Nakasubsob ang mukha sa ilalim ng kama. Nanggagaling sa kanya ang boses. Pero hindi boses ni Liana. Malalim, paos. Parang may buhangin sa lalamunan. At paulit-ulit lang ang sinasabi, "Salamin, Salamin, Salamin." Hinila ko siya papalayo. Nangingisay siya pero hindi siya sumisigaw. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon hindi ko siya nakilala. Iba ang mata niya, maitim. Walang kinang, parang hindi siya ang anak ko. Kinabukasan pinabless ko ang buong bahay. Pati na ang kama niya pero habang nagdadasal ang pari, bigla siyang nagsuka. Kulay itim ang suka, mabaho, parang bulok na karne. At habang nagsisigaw si Liana sa sahig, paulit-ulit niyang sinasabi, ayaw niya ng dasal, ayaw niya ng ilaw, ayaw niya ng salamin. Sabi ng pare, baka hindi ito ordinaryong pag-uusig. Baka may pumasok na espiritu o nilalang sa katawan ng anak ko. Pinayuhan niya kaming alisin ang kama.
Sunugin ang mga laruan sa ilalim nito at iwasan ang pag-iisa sa kwarto. Ginawa namin ang lahat. Pero ilang linggo lang ang lumipas, bumalik ang lahat. Nagising akong muli sa tunog ng kalmot. Pero ngayong gabi, nanggagaling na sa ilalim ng kama ko. Nang idilat ko ang mata ko, si Liana ay nakatayo sa gilid ng kama. Nangingiti, pero malamig ang mukha. "Mama," sabi niya, gusto ka rin niyang makalaro. Hindi ko na alam kung ilang gabi pa akong magigising. Hindi ko na alam kung kailan siya babalik, ang tunay kong anak. O kung makakabalik pa ba siya. Ang sigurado lang ako, kung may narinig kang bumubulong mula sa ilalim ng kama, huwag kang tumugon, huwag kang sumilip, at huwag kang makikipag-usap. Kasi minsan, hindi lang boses ng multo ang naririnig mo, kundi boses ng mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang sarili ko o mas mainam na lang na ituring ko itong bangungot. Pero ang tanong ko hanggang ngayon, paano kung ang bangungot ay nagsisimula sa mismong mga mata ng patay? Ang kwento ko ay tungkol sa isang litrato, isang simpleng larawan, pero may dalang sumpa. At ako mismo ang saksi kung paano ito nagbukas ng pinto sa isang bagay na hindi na namin naipasara. Namatay ang lola ko 1 taon na ang nakalipas, si Lola Purisima. Mapagmahal, mahilig magluto, pero may reputasyon sa aming pamilya bilang may kakaibang alam. Sinasabing may alam siyang orasyon at may mga bulong daw siyang sinasambit kapag may sakit ang isang tao. Laging tinatawag ng mga kapitbahay na hilot na may lihim. Wala akong pakialam noon. Hindi ako naniniwala sa mga ganon. Hanggang sa mismong lamay niya, doon nagsimula ang lahat. Bilang apo, ako ang inatasang mag-ayos ng litrato niya para sa burol. Yung ilalagay sa ibabaw ng kabaong, sa gitna ng mga kandila. Pinili ko ang paborito niyang larawan. Nakabestida siya, nakangiti, at para bang buhay na buhay pa rin ang mga mata. Pero habang ini-edit ko ito para ipaprint, may napansin akong kakaiba. Sa lahat ng kuha, may isa kung saan tila nakatingin siya diretso sa kamera. Pero hindi ko maalala kailan siya kinuhanan ng ganong litrato. Yung titig niya iba, parang hindi masaya, parang nababahala. Pero dahil minamadali na kami sa schedule ng burol, yun na lang ang pinaprint ko. Pagdating ng unang gabi ng lamay, nagsimulang dumating ang mga bisita. Maayos ang lahat, tahimik, hanggang sa mapansin ng isang pamangkin ko ang litrato ni Lola. "Tita, parang kumurap si Lola," sabi niya habang kumakain ng sopas. Nagkatinginan lang kami. Tumawa ang ilan, pero nang titigan ko ang litrato, kinilabutan ako. Hindi na siya nakangiti. Hindi ko agad sinabi sa iba, baka sabihin nasisiraan ako. Pero nang umabot ang hating gabi, biglang pumutok ang isang kandila sa harap ng larawan. Sabay namatay ang ilaw sa buong kapilya. Nagtilian ng mga tao. Napatigil ang dasal. At sa dilim, may isa akong narinig na boses. Mula sa gitna ng kabaong at litrato, walang dapat kumuha ng larawan ko. Mabilis na bumalik ang ilaw, pero nang tingnan namin ang litrato, basag na ang frame at sa mismong mukha ni Lola, may guhit parang nagkamot ng kuko sa mata niya. Sinisi ng mga matatanda sa amin ang kamera o ang pagpapaprint, pero ang hindi nila alam, may isa pa akong kopya ng litrato sa cellphone ko at doon nagsimula ang bangungot ko. Kinagabihan habang nakahiga na ako sa kwarto, nagbukas mag-isa ang phone ko, bukas ito sa gallery. At sa harap ko, biglang lumitaw ang larawan ni Lola. Yung mata niya, kumurap. Hindi ito animation, hindi ito video. Still image ito, pero mismong sa harap ko nakita kong kumurap siya. Nabitawan ko ang cellphone. Nanginginig ako, napasigaw. Nang damputin ko ulit ang telepono, wala na yung picture. Na-delete, pero hindi ko ito ginawa. Kinabukasan, nagkasunod-sunod ang mga kababalaghan. Yung mga kandila sa burol, laging nauupos sa eksaktong 3:33 a.m. Yung mga bulaklak na lalanta agad. May isang bata, inatake sa hika habang nakatingin sa litrato ni Lola. At may isang matandang bisita ang nawalan ng malay sa harap ng kabaong. Nang bumalik ang ulirat, paulit-ulit lang niyang sinasabi, hindi pa siya tapos, may kulang, may hindi pa tapos. Nang araw ng libing, habang ibinababa ang kabaong sa lupa, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Hindi ko siya kilala. Di namin siya kamag-anak. Sabi niya sa akin, "Apo, alam mo ba kung anong larawan ang pinili mo? Yan ang larawan na ginamit ng lola mo sa huling orasyon niya. Yun ang imaheng nilagyan niya ng panalangin
para isara ang kanyang kaluluwa. Hindi yun dapat basta ipakita, lalo na kung hindi mo alam ang orasyon na nakaselyo roon. Napaupo ako, hindi pala dapat ibinunyag ang larawang iyon. At ang mas malala, nabasag ang selyo. Pag-uwi namin mula sa libing, sa unang gabi sa bahay, habang inaayos ko ang mga gamit, may narinig akong mahinang boses mula sa sala. Jessa, hindi sigaw, hindi bulong. Parang boses na galing sa pagitan ng buhay at patay. Pagbaba ko dyan, nakita ko sa lamesa ang isang bagay na hindi ko dinala. Ang larawan ni Lola, wala na ang basag, malinis na ulit. Pero ngayon, nakangiti na siya at sa ilalim ng litrato, may bagong guhit ng kuko, pahaba, pababa, papunta sa liig. Mula noon gabi-gabi ko na siyang nararamdaman sa bahay. May amoy ng insenso kahit walang nagsisindi. May malamig na ihip kahit nakasara ang bintana. May mga mata sa dilim. At sa bawat umaga, tuwing gigising ako, laging may litrato sa tabi ng kama ko. Parehong larawan, laging siya, at unti-unting nawawala ang mga bahagi ng mukha niya. Kung balang araw ay may mamatay sa pamilya ninyo, at kayo ang hiningan ng litrato, huwag basta kukuha ng alinlang. Baka may mata sa loob ng papel. At baka naghihintay lang silang mapansin. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero ngayong natapos na ang lahat, o dapat kong sabihing nagsimula pa lang ang lahat, kailangan ko itong isulat. Hindi dahil gusto kong maglabas ng sama ng loob, kundi dahil baka kayo ang sumunod. Baka sa susunod na pag-akyat mo sa lamay, hindi mo alam, hindi pala tao ang nasa loob ng kabaong. Noong isang buwan lang, pumanaw ang matandang tiyuhin ng misis ko, si Lolo Victor. Hindi ko siya masyadong kilala pero matagal na siyang kinatatakutan sa pamilya nila. Matandang tahimik, hindi nakikipag-usap, laging may hawak na lumang rosaryo na may itim na krus. Hindi rin siya nakikipaglamay kapag may namamatay. Parang iniiwasan niya ang mga patay o baka may alam siyang hindi namin alam. Nang pumanaw siya sa edad na 82, natural lang na bigyan siya ng disenteng burol. Sa probinsya, sa mismong lumang bahay nila, sa liblib na bahagi ng Bulacan, ginanap ang lamay. Pagdating namin, kakaiba na agad ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa kalungkutan o amoy ng bulaklak na luma. Iba, mabigat. Parang may nanonood sa amin. Isang kabaong sa gitna ng lumang bahay. Maliliit ang kandila, walang litrato sa ibabaw. Yun ang una kong napansin. Walang larawan ng patay. Pero sabi ng mga kamag-anak, ayaw daw ni Lolo Victor. Noon pa man pinagbawal na niyang gamitin ang kahit anong larawan niya. Sa unang gabi, tahimik ang lahat. Pero may isang kwarto sa bahay na laging nakasara. Sabi ng mga matatanda, kwarto daw iyon ni Lolo at wala raw dapat pumasok kahit patay na siya. Pinagbilinan daw. May lock. May mga dahon ng laurel at asin sa harap ng pinto. Akala ko pa nga theatrical lang, mga pamahiin ng matanda. Pero pagsapit ng ikalawang gabi, doon na nagsimula ang kaguluhan. Habang nagdadasal ang mga tao sa ikalawang gabi ng novena, may isang batang lalaki na napahinto sa pagsagot sa dasal. Tinuturo niya ang kabaong, umiiyak. Hindi po si Lolo ang nasa loob, iba po yan, iba po yan. Nagkagulo. Pinatahimik ang bata, sinisi sa pagod. Pero nang tanungin siya, paulit-ulit lang niyang sinasabi, may hayop sa loob, may malaking hayop. Kinabahan na ako. Hindi na ako umupo sa harap ng kabaong simula noon. Pangatlong gabi habang nagsusugal ang ilan sa labas, nag-brown out. Biglaan, walang ulan, walang hangin. Pero narinig ng halos lahat sa amin ang mga tunog na nanggaling sa loob ng bahay. Kaluskos, parang kuko sa kahoy. Tapos, mabigat na paghinga parang galing sa dibdib ng hayop. Mabagal, malalim, malakas. Pagbalik ng ilaw, nakabukas na ang isang kandila. Yung isa patay. At ang mas nakakakilabot, may gasgas sa gilid ng kabaong, hindi maliit. Parang pinilit buksan mula sa loob. Ika-4 na gabi, may isang bisitang nakakita sa salamin na nasa tabi ng kabaong. Sabi niya, may nakita raw siyang taong nakatayo sa likod niya. Matangkad, maitim ang balat. Walang mata. Paglingon niya, wala raw tao. Mula noon, hindi na kami naglalagay ng salamin sa paligid. Pati mga cellphone, hindi na ginagamit pang picture. Kasi sa bawat litratong kinunan ng kabaong, may sumasamang imahe. Mukha ng hayop, mukha ng nilalang na parang tao pero hindi. At sa bawat araw na lumilipas, parang mas tumatapang siya. Ika-5 gabi, may narinig kami sa loob ng kabaong.
3 katok, walang pwedeng gumawa nun. Walang hangin, walang alog, pero kumatok ang loob. Pilit na binuksan ng ilan ang kabaong. Pero bago nila mahawakan ang takip, bigla itong umuga. Mabigat ang kabaong kahoy, pero gumalaw ito. Walang gustong lumapit ulit. Ika-6 na gabi, halos walang nakatulog. Maraming umuwi. Yung ilan nagkasakit bigla, yung iba nagkalagnat na hindi maipaliwanag, yung isa na naginip ng parehong bangungot, isang nilalang na lumalabas sa kabaong. May mukhang tao pero mahaba ang leeg, madilim ang balat, at sa panaginip nila nagsasalita ito, "Hindi ako ang binuburol nyo, ako ang nagbuburo sa inyo." Pagdating ng 7 gabi, pinilit naming tapusin ang lamay. Pero may isang matandang kamag-anak na hindi na nakatiis. Binuksan niya ang kabaong sa harap ng lahat. Walang bangkay. Ulitin ko, walang bangkay. May puting tela, may unan pero walang katawan. Napatili ang ilan, nagkagulo, may nahimatay. Pero bago kami makatakbo palabas ng bahay, bumukas ang pinto ng kwartong laging nakasara at mula roon lumabas ang amoy ng pagkabulok. Hindi lang basta amoy ng bangkay, amoy ng luma, ng libingan, ng isang bagay na hindi dapat napakawalan. Sa loob ng kwarto nakita namin ang isang altar. Mula sahig hanggang kisame, punong-puno ng mga simbolo, pentagram at mga buto. Sa gitna nito, may lumang larawan. Hindi si Lolo Victor, ibang tao o ibang nilalang. At sa harap ng altar may isang upuang kahoy. At sa upuan may nakaupo. Hindi namin makita ang mukha. Nakatalukbong ng itim, pero humahalik sa sahig ang mga kuko niya sa paa. At ang boses niya, narinig namin kahit walang nagsalita. "Isang linggo ko kayong minamatsyagan. Ngayon ako na ang magbabantay." Tumakbo kami palabas, iniwan ang kabaong, iniwan ang bahay. Hindi na namin ito binalikan, wala nang burol, wala nang libing kasi wala naman palang patay. Ngayong iniisip ko ito, may naalala akong sinabi ng matandang albularyo dati. Kapag ang isang tao ay umabot sa edad na hindi dapat abutin, baka hindi na siya ang katawan na tinitingnan mo. Marahil si Lolo Victor ay hindi na tao bago pa man siya pumanaw. Marahil ginamit lang ang burol para tawagin ang tunay na laman ng kabaong. At sa loob ng 1 linggong iyon, kami ang tunay na binabantayan kung sakaling may mamatay sa inyo at tila may kakaiba sa lamay. Tanungin niyo ang sarili niyo, sino talaga ang nasa loob ng kabaong? At tayo ba talaga ang nagbabantay sa patay o tayo ang binabantayan ng patay? Hanggang ngayon kahit anong pilit kong ipaliwanag sa sarili ko, wala akong makuhang rason na matatanggap ng puso ng isang ina. Hindi ko na alam kung may kasalanan ba ako sa Diyos o kung may nilapastangan akong hindi dapat. Pero ang sigurado ako, hindi na bumalik ang mga anak ko. At kung sino man ang bumalik, hindi na sila. Nangyari ito 4 na taon na ang nakalipas. May kambal akong anak na parehong babae, si Nika at si Nina, laging magkasama, halos hindi mapaghiwalay. Kapag may nakita kang isa, siguradong nasa likod lang ang kabila. 6 na taong gulang sila nung araw na iyon. Tag-araw noon, mainit, walang pasok. Gabi pa lang, excited na silang maglaro sa likod ng bahay namin malapit sa kakahuyan. Lagi naman silang nandoon at dahil maliit lang ang baryo namin, hindi ko sila pinagbabawalan. Kabisado nila ang paligid, sanay silang maglaro ng habulan, bahay-bahayan, minsan nga nagtatago-tago pa sa mga puno. Pero nung araw na yon, linggo ng umaga, umalis sila ng bandang 9:00. Magkahawak kamay pa. Nakadamit silang magkapares, dilaw na bestida na may bulaklak. "Ma, maglalaro lang kami sa likod, saglit lang." "Huwag kayong pupunta sa malalim na gubat, ha? Doon lang kayo sa may niyugan," sagot ko. Tumango sila at ngumiti. Hindi ko na sila muling nakita pagkatapos nun. 2:00 ng hapon, nagsimula na akong kabahan. Hindi sila sanay na lumampas sa oras ng tanghalian. Hinanap ko sila sa niyugan, sa paligid. Tinawag ko pa gamit ang palayaw nila. Wala, tahimik ang buong gubat. Hanggang dumating na ang takip silim. May mga kapitbahay na tumulong. Nagdala kami ng flashlight, megaphone, pati megaphone ng barangay ginamit. Halos buong barangay ang naghahanap. Pero kahit isang bakas wala. Walang sapatos. Walang tinapakang lupa, walang iyak, walang tawag. Parang nilamon sila ng lupa. Kinabukasan tinawagan na ang mga pulis at rescuer. Gamit ang drone, chinoper, aso, tinahak ang buong kakahuyan. Halos 1 linggo naming sinaliksik ang gubat. Pero hindi sila lumitaw
Hanggang sa ikapitong araw, madaling araw, may kumatok sa bahay namin. Malakas, mabilis, tila sabik na sabik. Pagbukas ko ng pinto, nandoon sina Nika at Nina. Nakasuot pa rin ng parehong dilaw na bestida, malinis. Walang gasgas, walang galos. Ngumiti pa sila. Ma, andito na kami. Pero may mali. Hindi ko agad maipaliwanag pero ramdam ko agad na may kakaiba. Yung tingin nila, hindi na yung inosente at masiglang mata ng anak ko. Parang walang laman. Walang pakiramdam, walang takot. At ang boses nila, sabay, eksaktong sabay. Kada salita. Parang echo ng isa't isa. Gutom na kami, ma. Sabay. Tunog monotone, walang emosyon. Pinapasok ko pa rin sila. Sino ba naman ako para tanggihan ng anak ko, di ba? Pero mula ng gabi na yon, sunod-sunod ang kababalaghang nangyari. Una, hindi sila natutulog. Hindi ko sila nahuli kahit isang beses na nakapikit. Sabi nila natutulog sila. Pero pagising ko ng 10 oras ng gabi, nakatitig sila sa akin mula sa gilid ng kwarto. Pangalawa, hindi sila lumalabas ng bahay. Kapag iniimbitahan ng mga bata, hindi sila sumasama. Hindi rin sila lumalapit sa araw. Laging nasa loob, laging tahimik. Hindi na sila naglalaro. Pangatlo, ang mga pusa sa bahay namin naglaho. 2 alaga kong pusa biglang nawala. At isang hapon, habang nagwawalis ako ng sala, may nakita akong maliit na buto sa ilalim ng sopa, parang panga ng pusa. Kinumpronta ko sila. Anong nangyari sa mga pusa? Ngumiti lang sila. Sabay na sabay. Atin na sila ngayon, ma. Tumayo ang balahibo ko. Napaatras ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na anak ko ang kaharap ko. Kinabukasan, dinala ko sila sa simbahan. Pero habang papalapit kami sa altar, nagsisisigaw sila. Nagwala. Nagwala nang parang sinasaktan sila ng hindi ko nakikita. Ayaw namin dito, masama dito. Sumigaw ang pare, nagbasa ng dasal at sa mismong harap ng krus, sumuka sila ng itim. Parang alkitran, malapot, mabaho, mainit at may gumalaw sa loob nun. Parang may gumagapang na insekto. Ipinagdasal sila ng pare. Pero sabi niya, hindi na ito basta kababalaghan. Hindi na sila ang nandito, sabi ng matandang pare. May sumama sa kanila mula sa gubat at ang kinain kaluluwa. Nakiusap ang pari na ihiwalay ko sila sa isa't isa at huwag hayaang magsalita ng sabay, pero hindi ko nagawa. Kahit paghiwalayin ko sila ng kwarto, nagkakausap sila. Nang hindi nagsasalita, nang walang salita, titingin lang sila sa isa't isa at sabay silang tatawa, matinis mabagal. Parang hinuhugot mula sa ilalim ng lupa. Isang gabi, naalimpungatan ako. Wala sila sa kwarto nila. Bumangon ako. Nilibot ko ang bahay hanggang sa nakita ko sila sa kusina, nakaharap sa salamin. Tinititigan ang sarili nila at sabay nilang sinabi, hindi kami nawala, ma. Nauna lang kami para sila ang makabalik. Simula noon, dinala ko sila sa Maynila. Ipinasuri. Pero kahit anong test, normal ang resulta. Pero ako mismo ang nakakita ng dahan-dahan nilang pagbabagong anyo. Lumalim ang mata, nanlilimahid ang balat. Tapos isang araw nawala sila ulit. Wala na namang bakas. Pintuan ng bahay bukas. Walang sapatos na naiwang putik. Parang pinalitan ulit sila. At hanggang ngayon tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig akong sabayang katok sa pinto. At mula sa bintana, may 2 batang babae na nakadilaw na nakatitig sa akin sa dilim. Hindi sila umaalis hanggang hindi sumisikat ang araw. Ating sa bawat gabi na dumadaan, parang mas dumadami sila. Kung may anak kang kambal at nawala sila sa gubat, bago mo sila yakapin pagbalik nila, siguraduhin mong sila pa talaga yon. Lahat ng bahay may kwento. Pero ang bahay namin, may lihim na ayaw magpakalma. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero ang malinaw sa akin ngayon, hindi na kami ang nag-iisang nakatira sa bahay na iyon. At kung sino o anuman ang kasama namin, hindi yon tao. Taong 2021 nang magdesisyon kaming mag-asawa, na lumipat sa probinsya. Gusto naming mapalayo sa stress ng Maynila, makasagap ng sariwang hangin at makatipid. Nakahanap kami ng magandang deal sa isang bungalow sa gilid ng bundok. Mataas ang lugar, may overlooking na tanawin at sobrang tahimik. Sabi ng ahente, matagal nang walang nakatira doon. 7 taon daw bakante. Pero kahit ganun, maayos pa ang bahay. Kaunting linis lang, pintura ayos na. Ang hindi sinabi ng ahente, bakit walang gustong tumagal doon? Pagkalipat namin, normal pa ang lahat. Una naming gabi, masarap ang tulog.
Presko, tahimik, walang ingay ng sasakyan. Pero kinabukasan ng madaling araw, may napansin agad ang misis ko. Love, narinig mo ba yon kagabi? Ano yon? Yung mga yapak sa sala. Umiling ako, wala akong narinig. Pero sa sumunod na gabi, ako na ang nakarinig. Bandang 2:00. May marahan, mabagal na yapak sa sahig ng kahoy. Parang walang tsinelas. Hubad ang paa. Akala ko anak ko si Gab. Baka bumangon at uminom ng tubig. Pero pag-check ko sa kwarto niya, mahimbing pa rin ang tulog. Bumalik ako sa kwarto. Binaliwala ko. Pero sa mga sumunod na linggo, palakas ng palakas ang presensya. Una ang mga pintuan. Kahit sarado, kusa silang bumubukas dahan-dahan. Walang hangin. May isang beses nasa sala kaming 3. Nanonood ng TV. Biglang bumukas ng malakas ang pintuan sa kusina. Sabay sabing bumati ang anak ko. Hi po, kuya. Napalingon kami ng misis ko. Kanino ka bumati? Kay kuya. Yung nasa kusina. Wala kaming nakita. Tumayo ako, sinilip ang buong bahay. Wala. Pero ang anak ko nakangiti pa rin. Diyan lang po siya. Lagi siyang nagtatago sa sulok. Sumunod ang mga gamit. Isang araw nawawala ang susi ko. Hinahanap ko ng ilang oras. Pagbalik ko sa kwarto, nasa ibabaw na ng unan ko. May araw din na biglang bumukas ang TV kahit naka-unplug. Tumutugtog ng klasikal na musika pero may kasabay na boses na parang bulong sa likod. Isang madaling araw, nagising kami sa iyakan ni Gab. Nanginginig, tinuturo ang sulok ng kwarto. Ayoko sa kanya, ayoko na. Nilapitan ko siya, kinarga. Sabay tinanong, sino? Yung matandang lalaki. Wala siyang mata tapos sinasabing ako raw ang susunod. Misis ko, halos hindi na nakapagsalita sa takot. Kinabukasan, nagpasama kami sa pare. Pinaspasan ang bahay, nagdasal. Akala namin tapos na. Pero sa gabi ring yon, habang nag-aalmusal kami, biglang tumayo si Gab. Tinitigan kami. Walang emosyon. At sa boses na hindi kanya, boses ng matanda, hindi niyo ako pwedeng palayasin. Matagal na akong nandito bago pa kayo dumating. Nagpatawag kami ng albularyo. Pagpasok pa lang niya sa gate, napatigil siya. Sabi niya, hindi lang isa ang nariyan, marami. Pero may isang nangingibabaw matanda, nakaupo sa lumang silya sa may hagdan, laging nakatingin sa kusina. Napalingon kami. Wala kaming hagdan, bungalow ang bahay namin. Pero nung tinanggal namin ang tiles sa may gilid ng kusina, para sana sa renovasyon, may natagpuan kaming lumang hagdan pababa, nakatakip. Pinuhusan ng semento. Walang sinabing ganun ang ahente. Wala sa plano. Nagdesisyon kaming paalisin ang pamilya. Pansamantala kaming lumipat sa Maynila. Pero bago kami tuluyang umalis, kinausap ko ang matanda sa bahay. Tumayo ako sa gitna ng sala. Hindi namin kayo gustong gambalain. Paumanhin kung pumasok kami sa lugar nyo. Pero tao rin kami at may anak kaming dapat protektahan. Tahimik. Walang sagot. Pero habang isinasara ko ang pinto, narinig ko ang boses niya sa likod ko. Balik ka, Christian, kasi ikaw, isa sa amin na hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay. Walang nangungupahan, walang bumibili. At tuwing napapadaan ako sa lugar, parang may mga matang nakasilip mula sa mga bintana. Sumusunod ang tingin. At minsan, pakiramdam ko, parang ako pa rin ang nagbabantay doon. Kaya kung sakaling makakita ka ng murang bahay na maganda ang tanawin, presko ang hangin at tila perfect para sa pamilya mo, siguraduhin mong walang ibang nangungupahan kahit matagal nang walang nakatira. Dahil minsan, ang pinakatahimik na bahay ang may pinakamaraming laman. Hindi ako madaling matakot. Lumaki akong sanay sa mga burol, lamay at libing dahil ang pamilya namin ay may negosyong punerarya. Halos araw-araw ang paligid ko ay kabaong kandila at malamig na bangkay. Pero isang gabing iyon, naramdaman ko kung gaano kabigat ang lamig kapag hindi lang hangin ang dumadaan sa batok mo, kundi isang kaluluwang nananadya. 11:00 na ng gabi. Gabi ng Miyerkules, may natanggap kaming tawag mula sa isang pamilya sa kabilang baryo. Biglaan ang pagkamatay ng kanilang lolo. At gusto nilang agad itong ayusin para sa burol kinabukasan. Wala si Papa at ang kapatid kong lalaki noon. Ako lang at ang isa naming tauhan na si Mang Rudy ang nasa punerarya. Kaya kami ang nagpunta para sunduin ang katawan at dalhin sa preparation room. Nang makarating kami, ramdam ko agad ang kakaibang bigat sa paligid ng bahay. Tahimik ang paligid pero hindi yung normal na katahimikan. Parang may humihinga sa tabi-tabi.
na hindi mo makita. Pagpasok namin sa kwarto kung saan nakahiga ang bangkay, doon ako unang kinilabutan. Nakatingin sa kisame ang matanda na kanganga, pero may bahid ng ngiti ang mukha. Parang hindi tuluyang patay, parang masaya siyang may dinala kami. Dinala namin ang katawan sa punerarya. Maayos naming nilinis, inayos at nilagyan ng formalin. Pagkatapos, inilagay na namin ito sa freezer. Maya-maya, inihanda ko na rin ang kabaong na paglalagyan niya kinabukasan. Bago ako umuwi, sinilip ko muna ang preparation room. Andoon pa rin ang bangkay, tahimik. Kaya isinara ko ang pinto, inilock at nagtungo sa maliit naming kwarto sa likod para matulog. 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa mahinang tunog ng pagtama ng metal. Parang kaluskos, parang may nahulog na kasangkapang bakal. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ang flashlight. Lumabas ako, binuksan ang hallway. Tahimik. Pero paglapit ko sa preparation room, nakabukas ang pinto. Kinilabutan ako. Alam kong inilock ko yon. Dahan-dahan akong sumilip sa loob. Wala si Mang Rudy. Pero ang mas kinagulat ko, wala na sa mesa ang bangkay. Napaatras ako, umiikot ang sikmura ko. Rudy? Bulong ko. Walang sagot. Pumasok ako. Malamig. Mas malamig kaysa dati. Tiningnan ko ang paligid. Wala ang katawan. Pero bago ako makalabas ulit, may narinig akong kaluskos sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan akong yumuko. Binaba ang flashlight at doon ko siya nakita. Ang bangkay nasa ilalim ng mesa. Parang gumapang papunta ron. Nakatagilid ang ulo niya, nakatingin sa akin. At bagamat wala siyang buhay, ang mga mata niya nakabukas. Tama, nakabukas ang mga mata ng isang bangkay na nilagyan na ng formalin. 4 na oras na ang nakalipas. Gusto kong tumakbo. Sumigaw. Pero parang may humawak sa mga paa ko. Parang may nagsasabing, tingnan mo lang, huwag kang lalayo. Biglang pumasok si Mang Rudy. Nabitawan ko ang flashlight. Nang makita niya ang eksena, napatili siya. Tinulungan niya akong iangat ang katawan pabalik sa mesa. Pero habang binubuhat namin, parang may biglang dumulas na puwersa mula sa katawan nito. At sa mismong harap namin, gumalaw ang daliri ng kaliwang kamay. Kinabukasan, dumating na ang pamilya ng matanda. Ipinuwesto namin siya sa kanyang kabaong. Tahimik ang lahat. Walang binanggit na kakaiba. Pero bago sila umalis, lumapit sa akin ang apo ng matanda. Isang batang babae na mga 6 na taong gulang. Ate, sabi niya, nagpasalamat po sa inyo si Lolo. Ngumiti ako, kunwaring walang alam. Pero sumunod na sinabi niya ang hindi ko na malilimutan. Sabi po niya, huwag ka raw matulog sa preparation room. Ayaw niya doon kasi doon siya pinahirapan bago siya namatay. Mula noon, tuwing may patay sa punerarya, hindi na ako natutulog sa loob. At kung minsan kahit wala kaming bisita o katawan, naririnig ko pa rin ang kaluskos ng metal, ang tunog ng pagkilos, at ang malamig na presensyang nagpaparamdam. Kaya kung may makilala kayong nagtatrabaho sa punerarya, tanungin niyo sila kung ano ang pinakakinatatakutan nila. Hindi iyan multo, hindi iyan aswang. Ang pinakanakakatakot sa lahat ay yung bangkay na hindi pa pala handang mamahinga at pinipilit nitong bumangon, mag-isa. Ang kwentong ito, hindi ko alam kung paano eksaktong ikukwento. Hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang tunog ng landline kahit sa TV lang, parang may humihila sa kaluluwa ko pabalik sa gabing yon. Gabing nagsimula ang panawagan mula sa isang taong matagal nang wala. Noong 2020 pandemya, nagdesisyon kaming lumipat pansamantala sa bahay ng pinsan kong si Ate Maricel sa Novaliches. Malaki ang bahay pero matagal nang walang nakatira dahil namatay ang asawa niya at umuwi siya ng probinsya. Kami ng asawa ko at ang anak naming lalaki ang tumuloy doon para makaiwas sa masikip naming apartment. Pagpasok pa lang namin, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Alam mo yung parang hindi ka tinatanggap ng lugar? Ganun ang pakiramdam ko. Pero isinantabi ko yon. Baka pagod lang ako. 3 gabi namin doon nang una ko itong narinig. Tumunog ang lumang landline. Sa una hindi ako natakot. Kakaiba lang dahil wala naman kaming inaasahang tawag. At sa panahong yon wala na halos gumagamit ng landline. Sinagot ng asawa ko. Wala raw sumagot sa kabilang linya. Puro static. Parang mahina lang na bulong sa likod ng ingay. Kinabukasan tumawag uli. At kinabukasan pa ulit. Laging 10:00 ng gabi. Parehong tunog. Parehong static. Parehong kawalan ng sagot. Hanggang isang gabi ako na ang sumagot. Hello? Sa una static. Pero ilang segundo lang, may narinig akong mahinang boses. Kenneth, kamusta ka na?
Hindi ko agad naisip kung sino. Boses ng lalaki, mahinahon, mabagal. Sino ito? Tanong ko. Tahimik. Tapos bumigkas ulit. Naayos niyo na ba yung garahe? Madalas kasi tumulo doon kapag umuulan. Nanlamig ang batok ko. Alam lang ng dating may-ari ng bahay yon, ang asawang namatay, si Kuya Noel. Agad kong binaba ang telepono. Tinanong ko ang asawa ko kung naalala ba niya ang boses ni Kuya Noel. Sabi niya, oo, tahimik pero kalmado. At yun daw ang narinig niya sa unang tawag. Kinilabutan kami pareho. Pero ang mas nakakabahala, kinabukasan, tumawag ulit. Walang mintis. Alas 10, landline. Kenneth, may pumasok ba sa study room ko? Wala dapat gagalaw doon. Gusto ko nang sirain ang telepono. Pero naisip ko, baka mas lalo kaming pagalitan. Oo, pagalitan. Kasi kung totoo mang siya yon, parang hindi siya alingaw-ngaw lang ng nakaraan. Parang buhay pa rin siya at nakabantay. Isang gabi hindi na ako nakatiis. Pinuntahan ko ang lumang study room na sinasabi sa tawag. Nakalock ito pero nasa amin ang susi. Pagbukas ko ng pinto, amoy amag. Madilim. At sa mesa, may isang lumang diary na bukas sa gitna. Hindi ko maalala kung sino ang huling gumamit nito. Pero naroon sa pahina, August 14, narito pa rin ako. Di sila makikinig. Pero makikita nila balang araw. Ako ang may-ari ng bahay na to at hindi ako aalis. Kinabukasan, napagdesisyonan naming umalis na. Wala kaming sinabi kay Ate Maricel. Nagsinungaling kami na may emergency sa pamilya. Pagbalik niya matapos ang ilang buwan, tumawag siya sa akin. Kuya Kenneth, sabi niya, may naiwan kayong message sa lamesa. Sino nagsulat nun? Anong message? Yung sa papel. Nakalagay, "Huwag mong ibenta ang bahay, hindi ako papayag." Pirma ni Noel yon. Alam ko ang sulat kamay niya. Simula noon walang naulit na tawag. Pero sabi ng bagong umuupa ngayon doon, tuwing alas 10 ng gabi, lagi raw nilang tinatakpan ng una ng telepono. Hindi dahil may tumatawag, kundi dahil kahit hindi ito nakasaksak, tumutunog pa rin. Isang bagay lang ang ayokong gawin noon bilang guro. Magbasa ng diary ng estudyante. Alam kong pribado yon, isang lihim na dapat igalang. Pero kung iyon lang ang tanging paraan para malaman kung nasaan siya, hindi ko na kinayang magpigil. Si Janine, isa sa pinakamahiyain kong estudyante sa kolehiyo. Hindi siya halos nagsasalita, laging nakayuko, pero matalino at hindi pumapalya sa klase. Bata pa lang siya, sabi ng mga magulang niya. May kakaiba na siyang nakikita, mga anino, mga boses, mga hugis na wala naman daw doon. Nang mag-second year siya, napansin kong lalo siyang nanlalamig, parang may bumabalot na takot sa kanya. Minsan, bigla na lang siyang mapapatili sa gitna ng klase, sabay takip sa tenga na para bang may naririnig na ibang boses. Pero lagi niyang sinasabi, "Okay lang po ako, ma'am. Hindi ko lang po minsan makontrol." Isang araw ng Miyerkules hindi siya pumasok. Akala ko lagnat lang. Pero hindi na siya bumalik kinabukasan. At sa mga sumunod pang araw, tinawagan ng admin ang magulang niya. Wala raw siya sa bahay. 4 na araw na raw nilang hinahanap. Doon na kami nagsimulang maghanap. Pati mga kaklase niya kinulit ko kung may clue. Hanggang sa isa sa kanila, iniabot sa akin ang isang notebook na kulay itim. "Ma'am, diary daw ni Janine ito. Nakita namin sa ilalim ng upuan niya." Binuksan ko iyon. Tumambad sa akin ang mga pahina ng sulat kamay niya. Maayos ang simula. Mga kwento ng pagod sa assignment, selos sa kaklase, saya sa mga lakad. Pero habang lumalapit sa mga huling pahina, lumalala ang mga sinusulat niya. May sumusunod sa akin sa banyo. Hindi ko siya makita ng buo. May itim lang siya. Mata lang niya ang kita ko, pula. Sabi niya, gusto niya raw akong sumama sa kanya sa ilalim ng building. Minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa labas ng bintana ng kwarto ko sa dorm. Nasa 4th floor ako, hanggang sa huling pahina. At iyon ang pinakamalupit sa lahat. Ngayon ko lang nalaman, hindi pala ako sinusundan. Ako pala ang nasa lugar niya. Ako ang pumasok sa mundo niya. At kung nababasa mo ito, malamang gusto ka na rin niyang makasama. Kinilabutan ako. Muntik ko nang maibagsak ang diary. Pero ang mas nagpahina ng tuhod ko, may isang pahina sa likod na parang pinilit isulat sa pagmamadali. "Madam, tulungan niyo po ako. Nasa ilalim ako ng lumang building. Madilim, malamig, naririnig ko lang ang tinig niya. Ayoko na." Sinuyod namin ang lumang gusali ng paaralan. Isang abandoned building. Di na ginagamit dahil lumang-luma at delikado.
Sa basement, amoy amag. Sobrang dilim kahit pa may flashlight. May mga lumang gamit. Basag na salamin. Tila matagal nang walang taong pumapasok. Pero sa sulok ng basement, may nakasulat sa pader gamit ang pula, parang dugo. At katabi nito may lumang sapatos. Kulay pink, may maliit na ribbon. Alam kong kanya iyon. Palagi niyang sinusuot. Walang katao-tao sa basement. Pero habang nakatayo kami ron, nakarinig kami ng mahinang iyak. Mahinang-mahina. Parang mula sa ilalim ng sahig. Pinahukay namin ang lumang sahig ng basement. Pero wala kaming nakita, kahit buto. Parang nawala siya sa ere. At mula noon hindi na namin nakita si Janine. Binalik ko ang diary sa mga magulang niya. Sabi ko baka makatulong sa investigasyon. Pero 3 gabi matapos kong ibalik iyon, tumunog ang cellphone ko. 2:00 ng madaling araw. Walang caller ID. Pero nang sagutin ko, "Ma'am, malamig dito, madilim, hindi ako makaalis." Boses ni Janine iyon. Boses ng batang nangungulila, nakabitin sa lugar na hindi niya maipaliwanag. Ngayon sarado na ang lumang gusali. Pero sabi ng mga gwardya, madalas nilang marinig ang iyak ng babae sa basement. At minsan, nakikita nilang may anino ng dalagitang nakatayo sa likod ng pinto. Nakatingin, nakangiti pero luhaan. Kung may estudyante kayong tila nakakakita ng ibang mundo o naririnig ang hindi natin marinig, huwag ninyo basta isipin na guni-guni lang iyon. Dahil baka naandoon na sila sa lugar na hindi na nila kayang takasan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero isang bagay ang sigurado ako ngayon. Hindi na ako kailanman titingin sa salamin ng matagal. Ako si Reina at matagal na akong nakatira mag-isa sa isang lumang apartment na minana ko pa sa lola ko. Tahimik ang lugar, malayo sa kalsada. At ang tanging kasama ko lang ay ang mga halaman ko. Wala akong pets, wala ring bisita. Pero may mga gabi na kahit wala akong kasama, pakiramdam ko may nanonood sa akin. Noong una, akala ko pagod lang ako. Lagi akong puyat. Madalas overtime sa trabaho kaya sinisisi ko na lang ang stress. Hanggang sa isang gabi, habang nagsisipilyo ako sa banyo, napansin kong parang may nakasilip sa gilid ng salamin. Isang pares ng mata, mabilis lang parang kidlat. Pero ramdam ko ang malamig na hangin na tila humaplos sa batok ko. Pagharap ko sa likod, wala naman. Pero sa salamin, parang may naiwan. Isang basang marka ng palad. Simula noon, mas madalas na siyang nagpapakita. Lalo na tuwing madaling araw. Isang beses, habang nagsusuklay ako sa harap ng tokador, may narinig akong mahinang hikbi. Akala ko may tumawag sa akin mula sa labas. Pero nang itaas ko ang paningin ko sa salamin, may babae. Nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok, maputla, at may dugo sa leeg niya. Pagharap ko, wala na siya. Pero ang salamin, may lamat na parang may sumuntok mula sa loob. Kinabukasan, tinawagan ko ang landlord. Sabi niya may mga dati nang nangupahan sa unit ko, pero hindi tumatagal. May isa raw na biglang nag-resign sa trabaho at umuwi sa probinsya umiiyak. Ayaw na raw bumalik kahit bayad na ang 3 buwan. At ang mas nakakakilabot, yung salamin sa banyo at sa tukador, matagal nang pinapalitan. Lagi raw nababasag, pero hindi nila malaman kung bakit. Walang lindol, walang aksidente, basta na lang nabibiyak. Ilang linggo matapos noon isang madaling araw, nagising ako sa ingay mula sa banyo. May kumakalabog. Akala ko pusa lang ng kapitbahay, pero naalala ko wala nga pala akong bintana sa banyo. At mas malala, sarado ang pinto, pero may ilaw sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. Nilapat ko ang tenga ko sa pinto. At doon ko narinig, "Reina, balik ka na dito." Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan. Walang tao. Pero ang salamin sa banyo, dugo ang nakapahid at may isinulat. Nakikita mo na rin ako, hindi ba? Mula noon, pinatanggal ko na ang lahat ng salamin sa bahay. Wala na akong salamin sa kwarto, banyo, o kahit maliit na mirror sa makeup kit. Pero minsan, kahit wala akong salamin, nakikita ko pa rin siya. Sa screen ng cellphone, sa refleksyon ng kutsara, sa mga mata ko sa litrato. Lagi siyang naroon, lagi siyang nakasilip, at tila mas lumalapit siya tuwing hindi ko siya hinaharap. Hindi ko na alam kung paano pa siya mawawala. Sabi ng pari na nilapitan ko, baka raw may espiritong nakakabit sa bahay. O mas malala, baka sa mismong salamin na minana ko pa kay Lola. Napaisip ako, matagal nang may salamin sa kwarto ni Lola noon. At kahit nakaratay na siya, palagi siyang nakatitig doon. At sa huling gabi bago siya namatay, narinig daw ng katulong na may kausap siya sa salamin. "Kunin mo na ako, pagod na ako." Gayon kahit saan ako lumipat,
Sinusundan niya ako. Kahit bagong apartment, kahit bagong gamit, lagi siyang bumabalik. As gabi-gabi, lagi siyang nakasilip sa madilim na sulok ng mga refleksyon, sa gilid ng paningin ko, sa mga lugar na hindi mo iniisip na may mata na nakatingin sa'yo. Kaya kung may salamin ka sa bahay, lalo na kapag madaling araw, huwag mong titigan ng matagal dahil baka hindi lang ikaw ang nakatingin. Hindi lahat ng kwento ay may katapusan. At minsan ang akala mong tapos na, dun pa lang talaga nagsisimula ang bangungot. Kung naramdaman mong may nakatingin sa'yo habang nakikinig ka, huwag kang lumingon. Hindi lahat ng mata dapat mong salubungin ng tingin. Bago natin wakasan ang kwentong ito, mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pang mga kwento ang susunod mong mapapakinggan dito. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa mga bulong sa dilim, sa mga aninong sumusunod sa'yo, at sa mga kwentong maaaring ikaw na ang susunod na magsusulat